Bata pa lang ako ay pangarap ko na talagang maging guro. Ngunit dahil sa hirap ng aming buhay, ay hindi natupad iyon. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil walang kakayahan ang mga magulang kong pag-aralin kami. Wala naman kasing inatupag noon ang aming tatay kundi uminom ng alak. At imbes sana na siya ang nagtatrabaho para sa aming pamilya niya, ay kami pa ng mga anak niya ang gumagawa ng paraan para may makain kami sa araw-araw. 5 nga pala kaming magkakapatid at pangalawa ako sa panganay. At sa aming magkakapatid ay ako lang yata ang may hilig sa pag-aaral dahil halos lahat sa kanila ay tamad at walang pangarap sa buhay na tulad ng aming tatay. Kaya mahirap man ang aming buhay noon, ay patuloy pa rin akong nagsisikap na pumasok sa eskwelahan. Sa katunayan, ay kahit wala akong baon at kumakalampa ang aking tiyan, ay patuloy lang ako sa pagpasok. Nang sa ganon ay matupad ang aking pangarap. Subalit sa halos araw-araw na tinatahak ko, ay hindi naging madali para sa akin yon. Lalo pangat mismong mga magulang ko ang humahadlang doon. Kung minsan nga, ay pinapagalitan pa ako ni tatay sa tuwing ako ay pumapasok. Dahil imbes daw na magtrabaho na lang ako, ay nag-aaksaya lang daw ako ng oras doon. Ganun pa man, sa kabila naman noon ay hindi ko lahat pinakinggan ang masasakit na sinasabi sa akin ni tatay. Bagkus ay patuloy lang ako sa pag-abot ng aking pangarap. Ngunit nang mamatay ang aming nanay, ay doon na unti-unting gumuho ang mundo ko. Dahil simula nang mawala ito, ay naging miserable na ang buhay naming magkakapatid. Noon, buong akala ko ay kahirapan lang namin ang kalaban ko tungo sa pag-abot ng aking pangarap. Pero simula nang mawala si nanay, ay doon na nawala ang determinasyon ko sa buhay. Si nanay lang kasi ang naniniwala sa akin na may mararating ako sa buhay. At bago ito mamatay, ay sinabi pa niya sa akin na magpatuloy lang daw ako sa aking pangarap. Ngunit sa araw-araw na dumaraan, ay mas lalong nagiging pahirap ng pahirap ang mga pinagdadaanan ko. Nandiyan pa nga yung nabubugbog ako ni tatay dahil wala kaming maibigay sa kanyang pera. Kaya dahil sa awa sa aking mga kapatid, ay naobliga tuloy akong maghinto. Sapagkat sa tuwing wala ako, ay sila ang pinagbubuntunan ng galit ni tatay. Wala din naman kaming maasahan noon kay kuya, dahil katulad lang din niya ito. Kaya naman, nang magkaroon na ako ng trabaho, ay isinantabi ko muna ang pangarap ko. Sa edad ko nung 12 anyos, ay ako na ang tumayong ama ng aking mga kapatid. Lalo pa nga't umalis noon si tatay at hindi na muling bumalik. Samantalang si kuya naman ay maaga itong nag-asawa. Kaya simula noon ay kami na lang ng mga kapatid kong nakababata sa akin ang naiwan sa bahay. Sa kabila naman noon ay naging maayos ang aming buhay na magkakasama. Kung tutuusin ay mas naging pabor pa nga sa amin ang hindi namin kasama si tatay. Dahil naging tahimik at payapa ang aming buhay. Bukod doon ay nagkaroon pa sila ng kanya-kanyang trabaho. Kung kaya't naging madali na para sa amin ang harapin ng bukas. Nang masigurado ko namang nasa maayos na ang kalagayan nila, ay nagpakasakali na akong magtrabaho sa Maynila upang kahit papano ay mabago naman ang buhay namin. Sa awa naman ng Diyos ay may isang babae ang nagpasok sa akin doon upang maging janitor sa eskwelahang pinagtuturuan niya.
Nang malaman kasi nito na gusto kong magpatuloy sa pag-aaral, ay kusang loob itong nag-offer sa akin na hindi ko naman natinanggihan pa. Kaya nang ibalita ko iyon sa aking mga kapatid, ay hindi naman na humadlang pa ang mga ito. Bagkos ay sila pa ang nag-udyok sa akin para ipagpatuloy ang aking pangarap. Alam din kasi nila na bata pa lang ako ay pangarap ko na talagang makatapos ng pag-aaral. At panahon naman na raw para tuparin ko yon. Total ay malalaki na rin naman daw sila. At kaya na nilang alagaan ang kanilang sarili. Kaya pagkatapos nun ay nagpaalam na ako sa mga ito upang tuparin naman ang aking pangarap. Nasa 22 anyos na ako noon nang lumuwas na sa Maynila. May edad man ay patuloy pa rin ako sa aking pangarap dahil naniniwala ako na balang araw ay matutupad ko rin ito. Kaya naman nang ipasok ako bilang janitor ng babaeng nakilala ko, ay sobra talaga akong nagpasalamat sa kanya. At syempre, nangako rin ako rito na pagbubutihan ko talaga ang aking trabaho. Sa unang taon ko naman na pagtatrabaho doon, ay hindi naging madali para sa akin na pakisamahan ang mga gurong nagtuturo doon. Hindi kasi pare-pareho ang ugali nito, kahit na guro pa man ang kanilang propesyon. Hindi ko rin nun maiwasan na hindi mapagalitan ng mga ito dahil sa kapalpakan ko raw sa trabaho. Ganun pa man, sa kabila ng mga panlalait na naririnig ko sa kanila, ay patuloy lang naman ako sa pagrespeto, kahit pa nga natatapakan na nila ang pagkatao ko. Naniniwala kasi ako na yung ugali nilang yun ay may kahihinatnan din. Hindi naman ako nagkamali, sapagkat nang malaman ng prinsipal ng eskwelahan ang ganung ugali nila, ay inalis sila nito sa kanilang posisyon. Simula naman noon ay naging magaan na ang pagtatrabaho ko doon. Hanggang sa unti-unti ko na ring nakasundo ang mga teachers na nagtuturo doon. Sa katunayan ay may iba pa ngang nakikipagbiruan na sa akin. At nang malaman nilang gusto kong magpatuloy sa pag-aaral, ay tinulungan pa nila ako para makapasok. Mabuti na nga lang ay nag-o-offer sila ng panggabing klase. Kung kaya't napagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Buong akala ko nga noon ay matutupad na ang aking pangarap. Dahil sa wakas ay nakapag-aral muli ako. Subalit ang hindi ko alam na ang pag-asa ko palang iyon ay mababaliwala lang. Dahil sa isang pangyayari na hindi ko matanggihan. Isang gabi, habang ako ay nasa eskwelahan pa, nang magulat ako may tao pa pala sa isang classroom na nililinisan ko. Nung araw kasi yun ay pang-umaga ang klase ko, kaya naman sa gabi ko na lang ginawa ang trabaho ko sa eskwelahang iyon. Halos patapos naman na ako nang may marinig akong isang tinig ng babae na para bang may kausap ito. Labis ko namang ipinagtaka iyon dahil sa pagkakaalam ko ay mga nakauwi na ang mga tao doon ng ganong oras. Hindi ko naman alam noon kung bakit ganon na lang ang aking naramdaman. Magkahalong takot at kaba ang namutawi sa aking katawan dahil biglang pumasok sa isip ko na baka multo yun. Pero imbes na umalis, ay mas minabuti kong tingnan pa rin yon. Subalit sa pagsilip ko sa pinto ng kwartong pinanggagalingan ng boses, ay halos manginig naman ako dahil sa aking nasaksihan. Hindi kasi ako makapaniwala noon na magagawa iyon ng isang guro sa kanyang sarili. Ngunit imbes naman na husgahan ko ito,
ay para bang may nagtulak sa akin na panoorin na lang siya. Hanggang sa hindi ko nun akalain na maging ako ay madadala sa ganong init na ginagawa niya. Nung gabing yun ay halos hindi ako pinatulog dahil sa nasaksihan kong pangyayari. First time ko kasing makakita ng ganong eksena. At nung mga oras na yon ay para bang may kung ano sa bahagi ng pagkatao ko ang nabuhay. Kaya naman pagkatapos kong mahuli si Mrs. Yabes sa milagro nitong ginawa, ay lihim ko na siyang sinubaybayan. Ngunit simula nun ay hindi na naulit pa ang aking nasaksihan. Sapagkat napapansin kong maaga na rin itong umuuwi. Kaya naman kapag ganun ay umuuwi na rin ako. O kaya naman ay dumediretso na sa aking klase. Subalit isang araw ay hindi ko inaasahan na kakailanganin ako ni Mrs. Yabes upang magpatulong ito sa akin na magbuhat. Hindi ko naman ito natanggihan. Lalo pa nga't sinabi nitong babayaran daw niya ako. Kaya naman dali-dali akong sumunod dito para sundin ang mga ipag-uutos niya. June, tama ba ako? Ipapabuhat ko lang sana sa iyo tong mga kahon para maisakay sa kotse ko. Wika ni Mrs. Yabes sa malambing na tono. Ganun po ba? Sige po, ako na po bahalang magsakay niyan sa kotse niyo. Anya ko naman dito. Teka, wala ka na bang gagawin? Tapos na ba ang trabaho mo? Tanong pa nito sa akin. Opo, ma'am. Tapos na po. At saka uwian na rin naman po. Tugon ko naman dito. Ganun ba? Tamang-tama pala. Baka pwedeng sumama ka na sa bahay ko para ikaw na rin mismo ang magbaba ng mga yan. Wala kasi yung kasambahay ko. Nasa bakasyon. Wika muli nito sa akin. Sige po, wala pong problema sa akin yun. Masigla ko namang tugon dito na hindi ko rin maintindihan kung bakit tila excited ako. Kaya naman ang araw na yun ay ako ang naging kargador ni Mrs. Yabes. Nalaman ko naman mula dito na last day na pala niya noon dahil nag-resign na siya sa eskwelahan. Tila nalungkot naman ako sa aking nalaman sapagkat isa si Mrs. Yabes sa mabait na guro doon. Ganun pa man, masaya pa rin naman ako sa sandaling nakilala ko ito. Bukod doon, ay hindi ko talaga makakalimutan ang milagrong ginawa nito. Halos 20 minutes din kaming nagbiyahe ni Mrs. Yabes bago makarating sa bahay niya. Isang subdivision ang bahay nito at tila ba mag-isa lang siyang nakatira doon. Paghinto ng sasakyan nito ay agad rin akong bumaba upang buhatin na ang mga kahon para ipasok sa loob ng bahay niya. At pagkatapos kong buhatin ang lahat ng yon ay pinagmeryenda muna ako ni Mrs. Yabes habang nakipagkwentuhan pa. Nung mga sandaling yon ay napansin kong tila hindi mapakali siya. At para bang tila init na init ito. Kaya naman tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. At sumagot naman ito ng oo. Nang maubos ko naman ang meryendang ibinigay sa akin ito, ay nagpaalam na rin ako sa kanya para umuwi na. Ngunit laking gulat ko nang pigilan ako nito at operan pa ng extra bayad kapalit ng pagpapagamit ko raw sa kanya. Noong una ay hindi ko ito maintindihan. Pero nang ipaliwanag niya sa akin ang dahilan,
ay dun ko palang siya labis na naunawaan. Kaya naman pinagbigyan ko si Mrs. Yabes. Kahit pa nga ang totoo ay wala akong karanasan pagdating sa bagay na yon. Total naman ay wala akong nobya na masasaktan. Kung kaya't ayos lang na magpagamit ako sa kanya. Bago naman namin gawin ang ritual ni Mrs. Yabes, ay niyaya muna ako nito sa kanilang banyo upang maligo muna doon. Pagkatapos noon, ay doon na namin sinimulan ang masarap at nakakapang-init na eksena. Nang halikan ako ni Mrs. Yabes sa aking labi, ay halos mapakapit pa nga ako rito. Pero para lang matugunan ko ang pangangailangan nito, ay sinabayan ko na lang rin siya sa kanyang ginagawa sa akin. Pinagabang ko ang kamay ko sa katawan niya at nilaro-laro ang kanyang kaligayahan. Nang masigurado ko namang nasiyahan na ito, ay doon ko palang unti-unti na inabot ang kanyang kalangitan. Grabe! Ganun pala ang feeling ng mag-init at sumabog. At masasabi kong nagustuhan ko talaga ang ginawa namin yon ni Mrs. Yabes, sapagkat sobra akong nag-enjoy. Kaya naman imbes na tanggapin ang bayad nito, ay tinanggihan ko na lang yon. Dahil ang totoo ay hindi naman ako nahirapan na paligayahin siya. Simula noon, ay tuwing kailangan ako nito, ay kusang loob ko siyang pinupuntahan. Ngunit nang magtagal, ay pinag-resign na niya ako sa eskwelahan para kuhaning personal na bodyguard. Hindi ko naman ito tinanggihan, lalo pat napamahal na rin sa akin siya. At nang aminin nitong mahal na rin daw niya ako, ay doon na kami nagkasundo na magsama ng dalawa. May 10 taon ang tanda sa akin ni Mrs. Yabes, pero biyuda na ito. Ganun pa man, hindi naman naging hadlang iyon sa aming dalawa para magkasundong magpakasal na. Sa kondisyon ni Mrs. Yabes, ay alam kong bibihira lang sa mga babae ang may taglay na ganun. Pero imbes na husgahan ko ito, ay nanaig na lang sa akin ang pagmamahal sa kanya. Hindi man natupad ang pangarap kong maging isang guro, nagkaroon naman ako ng magandang buhay na labis kong ipinagpapasalamat. At iyon ay dahil kay Mrs. Yabes na tumanggap at nagmahal sa akin ng buo. Malaki man ang agwat ng aming edad, kahit kailan ay hindi naman naging issue sa amin yun. Sapagkat kapag magkasama kami nito, ay masasabi kong napakaligaya naming dalawa. Lalo na sa tuwing kami ay naglalaving-laving. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, June.